Suot ang damit na may mahabang manggas, maluwag na palda, putikin na boots, butas-butas na gloves, at lumang sombrero ay nagtungo si Gianna sa pananiman sa likuran ng ancestral house na pagmamay-ari ng pamilyang kanyang kinakasama na si Roger Bustamante. "Ma'am Gianna!" Gulat na tawag ng isang matandang babae habang papalapit siya sa taniman ng mga pechay. "Manang Josie, magandang umaga ho. Ang aga mo naman po dito." Kaway ni Gianna pabalik. "Ikaw nga mamang dapat kong tanungin yan eh. Ano pong ginagawa mo rito sa ganitong oras? 4:00 pa lang po ng umaga. Kadalasan po ay bumibisita kapag kahatid ng inyong anak sa school." Tumigil si Gianna sa paglalakad nang makarating sa tapat ni Manang Josie. Ano po kasi Manang eh. Birthday po ni Gior ngayon. 7 years old po. Malaki pong magiging handaan kaya po kailangan magmaaga para matapos agad ang pag-ani ng mga gulay at panamyang gagamitin sa pagluluto ng mga handa." "Aba ay 7 taon na po pala agad ang anak niyo ni Sir Roger. Tingnan mo nga naman, ang bilis lang talaga ng panahon." "Oo nga po Manang eh." Itinigil ni Manang Josie ang ginagawa at ipinagpag ang mga kamay. "Samahan na po kita." "Ay nako, ayos lang po Manang. Huwag na po, kaya ko na po ito." "Sige na po, ako ang naaawa na may 2 basket pa dyan na malaking plangganang buhat-buhat mo." "Ito pong 2 basket ay pinagsidlan ko lang po ng mga pagkaing iiwan sa pahingahan. Gagaan rin po ito. Kaya ko po to. Kahit po maliit ang katawan ko, nasanay na rin po ako sa trabaho. Gawin mo na lang po ang dapat mong gawin dahil baka magalit si Tita Beth. Ayaw ko naman pong mapagalitan ka ng dahil lamang sa akin. Balita ko po, may dumating na malaking order kahapon galing sa restaurant ng mga Velasco." "Opo, kaya nga po maaga kami ngayon." "Ay, napakabuti mo po Ma'am Gianna. Hindi talaga ako makapaniwala na matatali ka sa pamilyang Bustamante. Napakayabang at matapobre ang mga yun. Hindi bagay sa mabait na kagaya mo." Napangiti ng tipid si Gianna. "Hindi naman ho. Mabait na asawa at mapagmahal na ama si Roger sa aming anak. Wala na ako mahihiling pa. Siguro po, mahigpit lang po talaga ang pamilya ni Roger pagdating sa kanilang negosyo." "Sige po Manang, lalakad na ako." "Sige po ma'am, pasensya na po sa bibig ko ha. Nandun na po si Elenita sa pahingahan. Iabot mo na lang po yan sa kanya. May huli kasi kahapon ng asawa ko na maraming isda kaya nagdaing ako. Ayun, pinapaluto ko kay Elenita. Bagay na bagay ang kape sa mainit na kanin at daing." Ngumiti si Gianna at kumaway sa matanda para magpaalam. Habang tinatahak ang daan patungo sa pahingahan ay hindi mapigilan ni Gianna na pumikit habang ninanamnamang tila musikang tunog na nagmumula sa marahang kalaskas na mga dahon na sumasabay sa ihip ng malamig na simoy ng hangin. Subalit pagmulat ay natigilan siya sa paglalakad sa tapat ng poste ng ilaw at natulala sa kawalan. Ilang hakbang na lamang papunta sa pahingahan ay natanaw niya na magkayakap si Roger at Elenita. Parang pinipiga ang kanyang dibdib sa mga sandaling yun. Nagsimula na ring manlamig ang kanyang mga palad at talampakan. Matagal na siyang nakakarinig ng mga bulong-bulungan sa kakaibang pagtrato ni Roger kay Elenita. Hindi naman yung lingid sa mga mata ni Gianna dahil siya mismo ay nakikita ang mabuting pakikitungo ni Roger kay Elenita. Si Elenita ang katiwala ng mga Bustamante sa mahabang panahon bago pa man siya makilala ni Roger. Ito ang namamahala sa pagsisigurado ng mga nadi-deliver ng mga ani sa mga restaurant o maliliit na kainan na umuorder. Marahan siyang humakbang papunta sa pahingahan at pilit na ngumiti. "Magandang umaga!" Wika ni Gianna. Kita niya ang gulat sa mukha ni Elenita pero si Roger ay ngumiti at mabilis na bumitaw sa pagkakayakap kay Elenita. Naglakad ito palapit sa kanya at hinalikan siya sa labi. "Good morning, Han. Ang aga mo naman." Kahit papaano ay gumaan ang nararamdaman ni Gianna sa ginawa ni Roger. Namumula niyang iniwas ang tingin kay Roger at nahagip na mga mata ang mabilis na paglabas ni Elenita. Mag-aani ako ng mga gulay at panamya." Namumula niyang sagot. Bakit hindi mo nalang inutos sa iba? Mapapagod ka pa eh. Dapat maganda ka mamaya sa birthday ng anak natin." Napangiti si Gianna at umiling. "Han, nakiusap ang mama mo dahil may malaking order ngayon ng mga Velasco. Kaya ako nang gagawa. Kaya ko naman eh." "Oo nga pala. Tungkol dyan,
Gusto ko sanang tanggihan unong una pero sabi ni mama tatanggapin na dahil malaki-laki ang gastusin sa birthday ni Gior. Pambawi na rin agad. Kaya maaga ako nagpunta rito para ibilin kay Elenita na siguraduhin ang kalidad at bilan ng mga i-deliver mamaya dahil baka hindi ko na maintindi. Ah, ganun ba? Oo, Han. Teka, ano yung mga dala mo? Kinuha ni Roger ang planggana at ipinatong sa mesa. Paglalagyan ng mga aanihin. Yung 2 basket naman ay pinaglagyan ko ng pagkain na iiwan dito sa pahingahan. Paniguradong walang uwian ng mga magsasaka ngayon sa laki ng order na pupunan. Kaya nagluto na ako ng pwede nilang makain hanggang tanghalian. Ngumiti si Roger at muli siyang hinalikan. Napakaswerte ko talaga sa'yo, Han. Hindi ko kakayanin na mawawala ka sa akin. Kakamatay ko. Naglapat ang mga labi ni Gianna at ang kanyang asawa. Umiling ito. Hindi mangyayari yon. Hindi kita iiwan, Han. Basta huwag mo lang ako bibigyan ng rason. Sinimulang ilabas ni Roger ang mga pagkain mula sa mga basket. Guess what, Han? Gagraduate na si Elenita. Can you believe it? Talaga? Nahihiyang usal ni Gianna at tumulong sa paglalabas ng mga pagkain. Oo, kaya nga nayakap ko siya kanina eh. Sobrang proud ko. Isipin mo, napagsabay niya ang pagtatrabaho at pag-aaral ng agriculture. Sabi ko nga tutulungan ko siyang makapagtrabaho sa DOWA. Malaking bagay yun sa atin, Han, dahil mapapadali ang pag-aasikaso ng mga papeles para makapag-export na tayo. Ibig sabihin ay aalis na rito si Elenita pag graduate niya? Oo, Han. Pero sinong gagawa ng mga gawain ni Elenita dito? Ikaw, Han. Alam kong kaya mo. Nasabi ko na kina mama. Pumayag sila? Oo, Han. Napatalon sa saya si Gianna at yumakap kay Roger. Sobrang saya ko, Han. Oo nga, ramdam ko. Usal niya at hinagod ang kanyang likuran. Thank you, Han. Sobra! Tuwang-tuwang wika ni Gianna at pinaghahalikan sa noo, sa ilong at tenga sa mga mata si Roger. Hababahan, huwag mo naman akong ginigigil sa umaga. Namula si Gianna at sinubukang bumaba sa pagkakakalong kay Roger. Roger, ibaba mo ko! Alam ko yung mga tingin mo na yan eh. Namumulang utos ni Gianna. Ayoko nga. Sabi nito at naglakad na papasok sa maliit na kwarto ng pahingahan. Bibigyan na natin ng kapatid si Gior. Natawa na lamang si Gianna at pinagbigyan si Roger. 5:00 sa relo ni Gianna nang tumayo sila mula sa pagkakahiga. Naku Roger, late na. Pagagalitan na ako ni Tita Beth. Hindi yon. Sabi nito habang inaayos ang pagkakasuot ng kanyang bra. Nang tuluyang makapagbihis ay madali na siyang nagtungo sa taniman ng mga carrots at patatas. Magandang araw po, Ma'am Gianna. Bati ng isang matandang lalaki na nagbubungkal na ng mga patatas na may nakakalokong ngiti. Mang Celso, magandang umaga ho. Nahihiyang bati ni Gianna at kinuha ang kanyang pantabas at pangbungkal. May mga pagkain ho at kape sa pahingahan. Sumaglit na lang ho kayo ron. Okay na po. Nakakain na po ako. Ikaw po sigurado kung busog ka na po sa pagmamahal ni Sir. Nanlaki ang mga mata ni Gianna at nararamdaman ang pag-iinit ng kanyang tenga. Manong! Sus, ayos lang po ma'am. Ganun po talaga kapag mahal ang isa't isa. Kami nga ho ng misis ko kahit 30 years old ng kasal. Abay, ganun pa rin kainit at kasaya kapag naglalabing-labing kami. Ilang taon na po ka ba kayong kasal ni Sir Roger? Bahagyang nawala ang ngiti ni Gianna. Hindi pa po kami kasal ni Roger, Manong. Pero mahigit 9 na taon na po kami magkasintahan. Tugon na lamang niya at masayang inilagay sa malaking planggana ang unang carrots na nabungkal niya. Bakit hindi pa po kayo nagpapakasal? Busy po kasi si Roger, Manong Marami naman pong panahon para doon. Wala man hong kasal tiwala ako kay Roger na mahal niya ako. Sapat na po yun. Sige po, magtatrabaho na tayo, Mang Celso. Sige po, ma'am. Mabilis na lumipas sa mga oras at unti-unti ay dumami na ang mga kasama nilang magsasaka, kaya hindi ramdam ni Gianna ang pagod dahil sa masayang kwentuhan. Pero ang maingay na kwentuhan ay tila biglang naglaho dahil sa pagdating ni Beth. Gianna! Gigil na tawag nito. Tensyonadong tumayo si Gianna. Tita Beth, bakit ho? Nakayukong tanong niya. At tinatanong mo pa talaga kung bakit? Galit ang tono ng boses nito.
Naglakad ito palapit sa kanya at tiningnan ng plangganang nangangalahati na ang dami ng mga patatas at carrots. Sa tagal ng oras na lumipas, yan palang napapanguha mo? Sorry po tita. Huminga ito ng malalim at walang ano-ano'y pinaliparan ng isang malakas na sampal. Napasinghap ang mga magsasaka sa gulat, pero si Gianna ay nanatili lamang na nakayuko dahil sanay na siya sa mababang trato ng ina ni Roger. Bilisan mo na! Kailangan mo pa ng sibuyas, bawang, luya at iba pa mga dahong pampalasa. Aba, 9:00 dapat ay nasa bahay ka na, nauunawaan mo ba? Ayusin mong trabaho mo ha, dahil ayaw ko mapahiya tayo sa mga bisita. Naiintindihan mo ba? Opo tita. Ibinaling ni Beth ang tingin sa ibang magsasaka at muling nagsalita. Kayo! Ayusin yung mga trabaho nyo ha? Hihingon-hingot na naglakad palayo si Beth gamit ang tungkod nito, habang si Gianna naman ay walang imik na bumalik sa pag-aani. Kung ako yon, kunwari matatapilok ako at matutumba dun sa bruhildang kampon ni Miss Minching na yon. Usal ni Manang Josie, saka inilagay ang planggana ni Gianna ang 6 na patatas. Manang! Saway ni Gianna. Nagsitulungan na rin ang lahat, kaya naman 8:30 ay nasa kusina na si Gianna ng bahay ng mga Bustamante at nililinisan na ang mga ani. Magandang umaga, Miss Gianna. Bati ng isa sa mga katulong nakakapasok lamang sa kusina. Magandang umaga rin ho, Manang Paula. Ma'am, kami na ho rito. Ay hindi na po, Manang. Tutulong na po ako. Tulong-tulong na po tayo sa paghihiwa para mabilis po. Tumayo naman ang matanda at kasama ang mahigit 10 pang mga katulong ay tulong-tulong silang nagluto. Bandang 12:00 ay napagpasyahan na ni Gianna na umakyat sa kanyang kwarto dahil patapos na rin naman ang pagluluto. Gusto niyang magpahinga bago ang kaarawan ng anak. Pagdating sa kanilang kwarto ni Roger ay naroon si Beth na nakaupo sa tabi ng bintana. Tita, ano pong kailangan mo? Tanong ni Gianna habang pinapahid ang kanyang pawis. Sinipat siya nito mula paa hanggang ulo bago sumagot. May hihilingin sana akong maliit na pabor sa iyo, Gianna. Ano po yan, tita? Huminga ito ng malalim at naglakad palapit sa kanya. Dumating ka sa pamilya namin ng biglaan. Hindi namin alam kung anong pagkatao mo. Maski nga mga magulang mo ay hindi mo kilala, kahit pangalan, dahil ang sabi mo ay ulila ka na. Wala kaming ideya kung saan putikan ka pinulot ng anak ko. Binuhay, binihisan at tinuring ka naming parang sariling amin. Kaya nakikiusap ako na baka maaari huwag ka munang sumali sa kaarawan ng apo ko mamaya. Nagawa mo naman ng 6 na taon, kakayanin mo rin lang ulit ngayon. Hindi sa kinahihiya ka namin, pero malaking tao ang dadalo mamaya. Ayaw kong magmukha kang kaawa-awa mamaya. Lumunok ng laway si Gianna at agad na tumango. Nauunawaan ko po, tita. Mabuti naman. Salamat, Gianna. Pwede ka naman sa kusina para may dagdag katulong. Kahit papaano, pati ay makikita mo pa rin si Gior. Huwag ka na magsuot ng dress, suotin mo na lang ang nakasanayan mong suot. Walang magtatangka na magtanong sa'yo kung magbumuka kang manang kagaya ng madalas mong itsura. Napakagat sa ibabang labi si Gianna at napayuko-yuko para itago ang mga luha. Sige po tita, naunawaan ko po. Pagalis nito ay walang ginawa si Gianna kundi ang umiyak sa sama ng loob. Pero pinili pa rin niyang sumunod. Dahil baka mamaya ay may makakilala sa kanya, malaman pa ng mga Bustamante ang malaki niyang sikreto. Marahan siyang naglakad patungo sa kama at nahiga habang umiiyak. Di kalaunan ay nakatulog siya at nagising na lamang sa mga halik ng anak. Ma! Gising na po! Sigaw ng anak. Nagmulat si Gianna at agad na niyakap ang anak. Ang gwapo-gwapo naman ang anak ko! Magsisimula na pong birthday ko! Bakit natutulog ka pa po? Sorry mahal ko ah. Napagod kasi ang mama eh. Sige po mama, balik na po ako kay papa. Hintayin po kita ah. Malungkot na hinalikan ni Gianna ang noo ng anak. Sige na anak, pumunta ka muna kay papa mo. Sige po mama, I love you. Thank you po sa gift ha. Nanlaki ang mga mata ni Gianna. Gift? Opo, thank you po sa maliit na electric jeep. Excited na po akong sumakay at patakbuhin yun mama. Thank you po ah. Tinupad mo po ang hiling ko. Tumakbo ang bata palabas at naiwan si Gianna na nag-iisip kung kanino galing ang regalo. Wala siyang kapera-pera dahil hindi naman siya binibigyan ng pera ni Roger.
Pagkatapos magbihis ay bumaba na siya at saktong nagsisimula na ang program para sa kaarawan ng anak. Sa labas idinaos ang birthday sa malawak na garden sa gilid ng bahay. Habang naglalakad papunta sa kusina ay panayang silip niya kaya hindi niya sinasadyang makabangga ang isang babae. Hala, sorry! Aligagang saad ni Gianna habang inaayos ang damit ng nabanggang babae. Gianna, okay lang! Sambit nito. Inangat niya ang tingin sa nagsalita at napangiti. Monique, ikaw pala. Bakit wala ka pa ron sa labas? Tara na! Wika nito. Busy pa kasi ako. May gagawin pa ako. Dumiretso ka na doon. Nangunot ang noon nito at umiling. Don't tell me, sinabihan ka na naman ni tita na huwag ka magpapakita sa birthday ni Gior. Iniisip lang naman ni tita ang kaayusan ng lahat. Tara nga sa kwarto mo, magpapalit ka. Hindi pwedeng wala ang ina sa birthday ng anak, no? Huwag na, Monique. No! Tara na. Huwag mo kong galitin. Alam mong masama akong magalit ang isang Monique Velasco. Pero kasi, Monique... Ladies and gentlemen, we welcome Miss Monique Velasco and Mr. Roger Bustamante to accompany our birthday boy, Gior Bustamante. Announce ng host mula sa labas na pumutol sa sinasabi ni Gianna. Ikaw palang hinahanap. Malungkot na saad ni Gianna. No, hindi pwede to. Saad ni Monique habang nangungunot ang noo. Sige na, pumunta ka na, Monique. Hindi ako papayag na gagawin na naman nila to. For 6 years, hindi ka nila hinayaang maka-attend sa birthday ni Gior. Ngayong 7 na si Gior, hindi ako papayag na hindi ikaw ang tatayo sa kanyang tabi. Hinawakan ni Monique ang kanyang kaliwang kamay at hinila siya papunta sa labas. Pero hinarang sila ni Beth at ng ama ni Monique sa may pintuan. Gianna! Galit na usal ni Beth at hinigit ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Monique. Nakiusap ako sa'yo pero napakatigas talaga ng ulo mo. Kinaladkad siya papasok ng kusina at patulak na binitawan. Huwag kang gagawa ng ikakasira ng pamilya namin. Dumito ka! Namumuyos na naglakad palayo si Beth at naiwan si Gianna na hiyang-hiya dahil sa mga tinginan ng mga katulong. Ma'am Gianna, ayos ka lang po ba? Agad na lumapit si Manang Josie na saktong naroon sa kusina dahil naghatid ng mga bagong huling isda. Manang Josie, ayos lang ho. Sige na ho, marami pa pong gagawin. Sagot ni Gianna habang pilit ang mga ngiti. Nang matapos ang program ay masayang pinagbasnan ni Gianna ang anak kasama si Roger at si Monique habang nagpapalaro. Ang saya nilang tingnan, parang perpektong pamilya kung iisipin. Bagay sila, hindi ba? Agad na napalingon si Gianna nang marinig ang boses ni Beth. Tita Beth! Takot niyang usal. Wala ng tao sa kusina dahil tapos nang magpakain sa mga bisita. Simula pagkabata ay magkasama na sina Monique at Roger. Sabi nito habang nagsasali ng wine sa baso pagkatapos ay iniabot sa kanya. 27 years na rin na magpartner ang pamilya namin sa negosyo. Kung hindi dahil sa mga Velasco, hindi ka mayayaman ng ganito. Kaya hindi lamang kami basta supplier ng mga Velasco. May plano kaming ipakasal sina Roger at Monique. Pero sa kasamaang palad ay dumating ka. Kaya nakikiusap sana ako na ilugar mo ang sarili mo. Matuto ka bang mahiya? Yun lang naman ang nais ko, Gianna. Hindi kami masamang tao. Sadyang iniingatan namin ang pinaghirapan namin. Ayaw ko na sa isang pagkakamali lamang ay madudungisan kami. Isiksik mo sana sa isipan mo yan. Hindi nagawang umimik ni Gianna. Ininom na lamang niya ang alak na hawak. Aalis kami ng Tito Ricky mo papuntang Italy pagkatapos ay didiretso kami ng Spain. 1 taon din yon. Mag-aaral kami ng tungkol sa wine para makapag-produce na kami narito. Sa loob ng 1 taon, kung pwede sana ay bago kami bumalik ay wala ka na sa buhay ni Roger at Gion. Pangako na ibibigay namin ang maginhawang buhay kay Gior. Bibigyan din namin kita ng pera para makapagsimula ka sa buhay mo. Maasahan mo yon. Naglakad ito paalis ng kusina at ramdam ni Gianna ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Para siyang mawawala ng malay anumang segundo. Nanginig na ang kanyang katawan at nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha. Ito palang sinasabi sa akin ni Papa simula una. Wala kang sinabi sa lipunan kapag mahirap ka. Bulong ni Gianna at mabilis na inubos ang wine sa baso. Nagsalin siya ulit at mabilis ring inubos.
Pasado 8:00 na nang maubos niya ang buong bote. Dahil hindi naman umiinom ay talagang nalasing si Gianna. Gianna, halika na, maglilinis na raw. Tawag ng isa sa mga katulong. Tumayo naman si Gianna at wala sa sariling nagtungo sa labas para tumulong sa paglilinis. Sa sobrang kalasingan ay wala na siyang kamalayan sa ginagawa o sa mga oras na lumilipas. Nagbalik lamang ang kanyang katinuan nang marinig ang tawag ni Roger. Han, anong ginagawa mo? Halika na, magpahinga na tayo. Tulog na si Gior. Ibinaling niya ang tingin kay Roger at nakita itong naglalakad palapit sa kanya. Binitawan niya ang hawak na walis at inantay itong makalapit. Nang tumigil ito sa harapan niya, ay ngumiti siya at hinaplos ang pisngi nito. Hi Han, pagod ka ba? Ikaw ang dapat tinatanong ko niyan dahil ang dami mong ginawa. Sabi ni Roger at siniil siya ng halik, pero mabilis itong napabitaw. Han, uminom ka ba? Kailan ka pa natutong uminom? Ngumisi si Gianna at umiling. Sinubukan ko lang naman. Masarap pala yung wine. Hindi ko naman akalaing malalasing ako. Parang bibigay na naman ang kanyang mga luha. Gustong gusto niyang magsumbong pero alam niyang hindi naman siya kakampihan ni Roger. Natawa ito at ngumisi ng nakakaloko. Han, ang ganda mo pala lalo kapag lasing ka. Sira. Hindi nga, seryoso. Nag-iinit tuloy ako. Nawala ang ngiti sa kanyang labi at tiningnan ng seryoso si Roger. Mahal mo ba talaga ako? Han, tinatanong pa ba yan? Malamang. Si Monique. Kita niya ang pagkagulat nito. Han, magkababata lang kami ni Monique. Malabo yun. Baka sapakin pa ako nun kapag sinabi mong tungkol dito. Totoo ba? Han naman, para namang ano. Pinagdududahan mo ba ako? Mahal na mahal kita, alam mo na dapat yun. Saka malulungkot si Monique na pinag-iisipan mo siya ng ganyan. Tinuring ka ni Monique na kaibigan. Sorry Han. Han, tandaan mo, wala akong ibang inisip kundi ang makasama ka hanggang pagtanda. Ha? Ang cute mo malasing. Nakakagigil ka. Lumunok ng laway si Gianna. Han, kung sakaling hilingin ko na umalis tayo rito, papayag ka ba? Sasama ka ba sa akin? Mabuhay tayo na tayo lamang kasama si Gior. Pero bago ito nakasagot ay tumunog ang cellphone nito. Wait na, sagutin ko lang to. Tumango na lamang si Gianna at pinanood ang paglayo nito. Hindi nagtagal ay narinig niya ang pag-alis ng kotse nito. Nagpa siya siyang maglakad-lakad at nagising na lamang siya kinabukasan sa pahingahan. Ma'am Gianna, magandang umaga ho. Matamlay ang boses na bati ni Elenita paglabas niya ng kwarto. Ang sakit ng ulo ko. Sabi ni Gianna habang naglalakad papunta sa kawayan na upuan sa tabi ng mesa. Marami po siguro ang nainom mo kagabi. Pero wag po kayo mag-alala. Gumawa po ng sabaw si Manang Josie. Kumukuha lamang siya ng ilang mga gulay para isama sa sabaw. Ganun ba? Salamat. Sabi ni Gianna at umupo sa kawayang upuan. Napatitig siya kay Elenita. Ma'am, may problema po ba? Tanong nito. Huwag ka sanang sasama ang loob o magagalit sa akin. Babae sa babae, Elenita. May namamagitan ba sa inyo ni Roger? Nanlaki ang mga mata ni Elenita sa gulat. Ano pong ibig mong sabihin, Ma'am Gianna? Pasensya na, Elenita, kung biglaan to ah. May mga gusto lang akong alamin para sa mga bagay-bagay. Bagay-bagay? Kagaya ng kung mananatili pa ba ako o aalis na. Ma'am, hindi ko po kayo maunawaan. Sagutin mo na lang ang tanong ko, Elenita. Ma'am, wala hong namamagitan sa amin ni Sir Roger. Ganun ba? Sana nagsasabi ka ng totoo, Elenita. Dahil sa oras na malaman kong nagsisinungaling ka, hindi mo magugustuhan ang pwede kong gawin. Tumayo si Gianna at niyakap si Elenita. Mauna na ako. Pagbutihan mong pag-aaral mo ha. Isa ako sa magiging pinakamasaya kapag naabot mo na ang lahat ng pangarap mo. Tinahak ni Gianna ang daan pabalik sa bahay ng mga Bustamante. Pagdating ay saktong kakagising lamang ni Gior. Mama, good morning! Bati ng bata habang kinukusot ang mga mata. Good morning, baby. Halika, magluto na tayo para makapasok sa school. Tumango si Gior at magkahawak kamay silang nagtungo sa kusina. Mama,
Sobrang happy ko po kahapon lalo na sa gift mo. Sabi ni Gior habang nagbabati ng itlog. Natigilan si Gianna at naalala ang tungkol sa regalo na wala naman siyang ideya kung kanino nang galing. Anak, yung gift mo, nasaan? Nasa garahe po. Ang papa mo ba ang nag-abot sa'yo? Hindi po. Sino? May lalaki pong lumapit sa akin kahapon. Bisita mo raw po siya. Nakasuot po siya ng color blue na coat at pants. Gwapo po siya kagaya ni Papa. Sabi niya nasa garahe raw po ang surprise gift mo sa akin at siya ang naghatid. Nanlaki ang mga mata ni Gianna. Anak, I told you to never talk to strangers. Pero Mama, he looks decent po. Di naman po siya mukhang magnanakaw ng organs eh. Sabi nga po niya, I can call him Tito Jake. Good friends daw po kayo. Sa gulat ay namali ng hiwa si Gianna kaya nasugatan ang kanyang daliri. Aray! Ala Mama, may blood! Sigaw ni Gior. Humahangos naman na dumating sa kusina si Roger. Oh, anong problema? Anong nangyari? Hindi pa ito tapos maligo at may sabon-sabon pa ito sa buhok. Han! Bakit naman lumabas ka pa ng banyo? Natatawang usal ni Gianna habang hinuhugasan ng daliri na puro dugo. Narinig ko ang sigaw niyong dalawa eh. Baka napano na kayo. Sagot nito at naglakad palapit sa kanya. May sugat ka. Okay lang, maliit lang tuhan. Ano ba kasing ginagawa mo at nasugatan ka? Tanong ni Roger nang kuhain ng first aid kit sa drawer at ibinaba sa kitchen island. Papa, nagkukwentuhan po kami tungkol sa birthday niya. Kung gaano siya kasaya. Kaya di ko na malaya na hinihiwa ko. Kaya bumalik ka na, tapusin mo ng paliligo mo. Mamaya mapapagalitan pa ako ni Tita Bet eh. Singit ni Gianna sa sinasabi ni Gior. Ngumisi si Roger at lumapit sa kanya. Han, alam mo ba na umalis si na Mama at Papa? 1 taon silang mawawala. Tayo lang dito. Parang gusto ko tuloy na paliguan mo ko eh. Muling nagbalik kay Gianna ang pinag-usapan nila kagabi kaya umiwas siya kay Roger. Andito talaga ang anak mo, ano ka ba? Sus, madali lang naman masolusyonan yan. Good boy naman ang baby ko, di ba? Tanong ni Roger kay Gior. Sumaludo pa ang bada habang pumapalakpak. Ibang klase. Sige na, tapusin mo na yung paliligo mo na makakain na tayo. Mamayang gabi na lang natin pag-usapan yung plano mo. Bilisan mo na at baka maliit pa tong anak mo sa school eh, tapos ikaw sa trabaho. Di ba't may big event kayo ngayon? Ah, oo nga pala. Sige Han, mamayang gabi na lang. I love you Han. Humalik si Roger at mabilis na tumakbo pabalik sa kanilang kwarto. Pagkatapos nilang kumain ng umagahan ay tuluyan ng umalis ang mag-ama. Nang masiguro nakaalis na ang mga ito ay dali-daling nagtungo sa garahe si Gianna. Nakita niya agad ang isang malaking birthday wrapper na nakatabon sa tinutukoy ni Gior na electric jeep. Kabang-kaba siyang sinipat ang buong e-jeep at nakita ang isang maliit na card na nakaipit sa upuan. Sa card ay may nakasulat na numero. Bumalik siya sa bahay at hinanap ang katulong na namamahala sa kusina. Manang Paula, kung pwede ako na po muna ang mamamalengke ngayon. Pakiusap ni Gianna sa matandang babae. Ngumiti ito at tumango. Binitawan nito ang hinihimay na malunggay at naglakad papunta sa isang drawer. Ito, sobra-sobra to. Sapat pa naman ang mga kailangan natin. Bumili ka ng mga gamit mo anak, lalo na mga damit. Gulat na gulat si Gianna nang ilagay nito sa kanyang kamay ang malaking halaga ng pera. Manang Paula, baka po malaman nito ni Tita Bet. Huwag ka mag-alala, hindi to makakarating kay Ma'am Bet. Mag-enjoy ka ha, huwag mong alalahanin kung anong oras ka uuwi. Ako nang bahala sa bahay. Isipin mo na lamang na bakasyon mo to anak. Hindi napigilan ni Gianna na yakapin ng matanda. Maraming salamat po manang. Hinaplos nito ang kanyang likuran. Kumain ka sa restaurant tapos bilhin mo yung burger at pizza ha. Bilhan mo din kami. Sige po manang Paula. Nagpaalam si Gianna at tuluyang nagtungo sa palengke sa bayan. Namiss ko to. Bulong niya sa sarili na kay laki ng ngiti pagbaba ng bus. Namiss ko ang ingay. Namiss ko ang amoy ng polusyon. Namiss ko ang maraming tao. Naglakad-lakad siya sa kahabaan ng bayan. Pagkatapos ay nagtungo sa mall para bumili ng mga ipapasalubong kay Gior, pati na rin ang hinihiling na burger at pizza ni Manang Paula. Pinanghuli na niya ang mga pinamili sa palengke.
Pagpatak ng alas 11 ng umaga, nagtungo na sa bus stop si Gianna dahil wala naman na siyang naiisip na gawin. Sa bus stop ay nagulat siya na may phone booth. Naupo siya malapit dito at inilabas sa bulsa ang card na nakuha sa Egypt ng anak. Lumakas ang tibok ng kanyang dibdib habang nagtatalo ang isip kung tatawagan ang numero. Kaso nang akmang dadamputin na niya ang telepono ay natigilan si Gianna. Roger? Usal niya habang nakasunod ang tingin sa kotse. Sa tabi nito ay may nakaupong babae at nakasandal pa ang ulo sa balikat ni Roger. Nagmamadali siyang damputin ng isang malaking eco bag na may laman na kanyang mga pinamili at pumara ng taxi. Kuya, pakisundan po ang kotse! Sabi ni Gianna habang tinuturo ang kotse ni Roger sa unahan. Sumunod naman ang taxi at ganoon na lamang ang gulat niya nang nagtungo ang kotse sa parking lot sa likuran ng isang hotel. Kuya, ito po ang bayad. Hirap na bumaba si Gianna dahil sa malaking eco bag. Hirap na hirap niyang binitbit ang bag papunta sa harapan ng hotel. Pero natigilan siya sa pagpasok nang makita ang isang pamilyar na lalaki sa loob ng hotel. Jake? Bulong niya at nagmamadaling tumakbo sa gilid ng hotel. Kaso ay pagdating niya sa gilid ng hotel ay nabitawan niya ang hawak na eco bag habang nanglalaki ang mga mata. Sa wakas, nagkita rin tayo, Gianna. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang lalaki na nakasuot na magarang suit habang nakapamulsa. Sinubukan niyang tumakbo palayo pero natigilan siya sa malakas na pagbusina ng paparating na kotse. Muntik na siyang matumba pero nagawa siyang saluhin ng lalaki. Ano bang ginagawa mo? Gusto mo bang magpakamatay, ha? Galit na tanong ng lalaki saka inalalayan siyang tumayo ng maayos. Salamat. Maiksing tugon ng Gianna. Salamat? Seryoso ka? Ilang sasabihin mo sa akin? For 7 years. Salamat lang sasabihin mo? Iniwas ni Gianna ang tingin dito. Tinulungan mo ako, Jake, kaya dapat lang ako magpasalamat. Bukod dun, salamat din sa binigay mo sa anak ko. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinigit siya papunta sa isang magarang kotse. Pasok. Ayoko! Bitawan mo ako, Jake! Hindi. Pumasok ka sa kotse at doon tayo mag-uusap, Gianna. May pupuntahan lang ako saglit pagkatapos ay mag-uusap tayo. Hindi. Puntahan mo na ang kailangan mong puntahan. Dito lang ako. Nasabi ko naman ang dapat kong sabihin. Ilang din naman ang gusto kong sabihin kung sakaling natuloy akong tawagan ka kanina. Napailing ito. 7 years. And you haven't changed a bit, Gianna. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Wala kang alam, Jake. Natawa ito. Trust me. Marami akong alam, Gianna. Niiangat ni Gianna ang tingin niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't nandito ka? Dahil sinusundan mo ang magaling mong boyfriend. Naglapat ang mga labi ni Gianna at sumakay sa loob ng kotse. Isinara ni Jake ang pinto ng kotse at pagkatapos ay kinuha ang dala niyang eco bag at isinakay sa likod ng kotse. Sumakay sa driver's seat si Jake at pinatakbo ang kotse. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana at pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Laking gulat niya nang biglang tumigil ang pagmamaneho ni Jake sa tapat mismo ng isang hotel. Sige, hintayin natin sila dito. Ikakancel ko na lang lakad ko. Sabi ni Jake at inabutan siya ng panyo, pati na rin ang bote ng tubig. Tuluyan ang bumigay ang mga luha ni Gianna. Sige, ilabas mo lang. Sabi ni Gianna sa kabinuksan ng music player. Saglit na natigilan si Gianna. Andito pa rin ang playlist ko? Kotse lang ang nagbago, pero hindi ang puso ko, Gianna. Sabi nito at ngumiti. Lalo nang nahumagulhol si Gianna dahil sa sinabi nito. Sige lang, iiyak lang. Wika ni Jake. Pagkatapos ng mahigit na 10 minuto ay tumigil si Gianna. Suminga siya sa panyo na ibinigay ni Jake at uminom ng tubig. Tumingin siya kay Jake habang namumugto ang mga mata. Sorry, Jake. Okay ka na ba? Gumaan naman ng konti ang pagkaramdam mo. Tumango si Gianna. Para akong lalagnatin. Dadaling kita sa ospital. Ngumiti si Gianna at umiling. Hindi na. Mukhang hindi lang pala ako ang hindi nagbabago. OA ka pa rin. Iba ang OA, Gianna, sa nag-aalala. Malaki ang pinayat mo. Bukod doon, mukhang pagod na pagod ka. At hindi mo maialis sa akin ang pag-aalala sa'yo. Okay lang ako, Jake. Pinili ko to kaya kailangan kong panindigan. You have a choice, Gianna.
Pwede kang bumalik kahit kailan mo gusto kung sa tingin mo ay mali na ang trato sa'yo. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagsusumamo. Ikaw ang nag-iisang anak ng mga Elorde. Baka nalilimutan mo yun. At minsan, hindi sila tumigil sa pagganap at pag-asa na isang araw ay uuwi ka rin. Kung hindi mo kaya maawa sa sarili mo, baka pwedeng maawa ka naman sa mga magulang mo. Naglapat ang mga labi ni Gianna at nagbabadya naman ang kanyang mga luha. Hindi kasi ganun kadali yun. Hindi ganun kadali yun, Jake. Kung alam mo lang ang nararamdaman kong hiya, bilang tagapagmana ng Elorde Group, binigo ko sila. Bilang anak, isa akong kahihiyan. Hindi totoo yan, Gianna. Umalis ako nang walang man lang pasabi kung kailan napakataas ng kanilang expectation sa akin. Malamang sa malamang ay kinamumuhian na ako ni na Papa. I feel them. Binigyan ko sila ng kahihiyan. Bakit hindi mo muna subukang bumalik para malaman mo? Jake, I'm sorry pero malabog na akong bumalik. Seriously? Mananatili ka pa rin kahit lahat sila gustong umalis ka na? Mali ka. Aalis ako rito kasama si Gior, pero hindi na ako babalik bilang Gianna Elorde. Mas makakabuti yun. Ayaw ko maging dahilan pa para masira ang pangalan ni na Papa. Gianna! Huwag na natin pag-usapan to, please. Natahimik na lamang si Jake habang pinipigil ang emosyon. Jake, paano pala nalaman na nandito ako? Labag man sa loob ay hindi natiis ni Jake na hindi sumagot. 2 years ago, pumasa sa feasibility itong Sabresa, kaya akong pinagkatiwalaan ni Tito Lord na magtayo ng hotel dito. Then last year lang nag-start ang business. Naghanap kami ng mga supplier para sa restaurant ng hotel. And guess what? Maliit nga ang mundo. Naligaw kami sa isang malaking pananiman na pagmamay-ari ng mga Bustamante. Habang nililibot kami ni Roger at ni Mrs. Bustamante, I saw you. Parang sasabog ang puso ko na makita ka. Sobrang saya ko pero mas lamang ang lungkot na makita akong madumi, pagod, payat at kasama ng mga trabahador. I stayed a little more para lang masubaybayan ka. Gusto ko tang lapitan. Gusto kong magwala sa galit at iuwi ka. Pero dumating ang anak mo at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kitang masaya. Totoong masaya. Sabi ko, anong laban ko dun? Kaya nakontento na lang ako na bantayan ka sa malayo. Pero, hindi ka pala ganun kasaya. Kaya pasensya na kung hindi mo na ako mapipigilan ngayon. Hinayaan kita noon dahil sabi mo, hindi ako ang mahal mo at hindi ka masaya sa buhay na meron tayo dahil magulo. Pwes ngayon, hindi ko kailangan mahalin mo ko. Mamahalin kita at ipaparamdam ko ang totoong kasiyahan sa ayaw at sa gusto mo. Jake, ibang babae na lang. No, ikaw lang, Gianna. Kung sana nakita kita na tinatrato ng tama, baka sakali pa. Matigas pa rin talaga ang ulo mo. Hindi rin. Mahal lang talaga kita at hindi ko mapapatawag sa sarili ko kung wala pa rin akong gagawin para ialis ka sa sitwasyon na to. Umiling si Gianna at tinanggap na malabong magbago ang isip ni Jake. Ano, pwede ka bang magkwento tungkol kina Mama at Papa? Ngumiti si Jake at pinatong ang kamay niya sa kanyang ulo. Oo naman. Kagaya ko, miss na miss ka na rin nila. Walang araw na hindi ka nila hinahanap-hanap. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Sa sobrang dami ng pinag-usapan ay hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras. Natigil lang sila nang makita ni Gianna na lumabas si Roger sa hotel habang hawak ang kamay ni Monique. Hindi alam ni Gianna ang mararamdaman. Buong akala niya ay makikita niyang kasama ni Roger si Elenita pero nagkamali siya. Lalapitan mo? Tanong ni Jake habang sa kanya lang ang tingin. Umiling si Gianna. Hindi na. Hindi gawain ng isang Elorde yon. Uuwi na ako. Ihatid mo na lang ako sa bus stop. Ngumiti lamang ito at nagsimulang magmaneho. Pero laking gulat ni Gianna nang lumampas ito sa bus stop. Jake! Lagpas na tayo sa bus stop! Alam ko. Iatid na kita sa bahay niyo. Jake naman! Ayoko madadawit kayo sa gulo ng buhay na meron ako ngayon. Kung iniisip mo sina tito at tita, hindi sila madadawit. Ako lang. Baka nalilimutan mo na hindi ka pa kasal at madalas na naroon ako sa pananiman. Hindi mahirap paniwalaan na nakuha mong interes ko. Nangingiting saad ni Jake. Nanlaki ang mga mata ni Gianna. Jake, ano bang pinagsasabi mo? Maghunos dili ka nga sa mga desisyon mo sa buhay. Kaya ko ipagsigawan sa mundo kung gaano kita kamahal, Gianna. Lalo pa ngayong 7 taon na ako naghihintay.
Pinatibay na ng panahon ng puso ko. Pagdating sa labas ng gate ng mga Bustamante ay akala ni Gianna na doon na siya ibababa ni Jake. Pero pumasok pa ito sa pinakaharapan ng bahay para makita ng maraming mga tao. Nandito na tayo. Wika ni Jake saka bumaba ng kotse. Pilyo ka talaga, Jake. Namumulang usal ni Gianna habang hindi mapakali sa upuan. Ipinagbukas siya nito ng pinto at inalalayan siya sa pagbaba. Pagkatapos ay kinuha nito ang eco bag sa likuran ng kotse at walang paawat na binuhat papasok ng bahay. Jake! Ano ba? Gigil niyang bulong at tumakbo kasunod nito. Pagpasok ay kita ni Gianna ang gulat sa mukha ni Manang Paula. Manang, si Mr. Magandang hapon po, Mr. Takashi. Wika ni Manang Paula at kinuha ang eco bag mula kay Jake. Kilala mo po si si Mr. Takashi? Oo anak, isa siya sa pinakamalaking customer ng mga Bustamante. May hotel sila sa bayan at madalas ay pinagluluto namin siya tuwing bumibisita siya rito. Paano magkasama pala kayo? Naglakad si Jake palapit kay Manang Paula at tinulungan ito na maglabas ng mga pinamili sa eco bag. May event po ngayon ng Velasco Restaurant at nakita ko siya sa bus stop. Naisipan kong isabay na siya dahil daraanan din naman ako rito para kunin ang order ko ng mga prutas na ireregalo kay Mr. Velasco. Ganun po ba? Kung ganon, Gianna, samahan mo muna si Mr. Takashi kay Elenita. Baka malit siya sa lakad niya. Utos ni Manang Paula. Pagkarinig ng pangalang Elenita ay napuno ng lungkot ang mukha ni Gianna sa isang iglap. Sige po Manang, initin niyo na lang po yung burger at pizza niyo. Usal ni Gianna at nagpauna na maglakad palabas ng bahay. Habang naglalakad papunta sa pananiman ay tahimik lamang si Gianna. Samantalang si Jake ay daig pa ang mayor kung makabati sa lahat ng mga nadaraanang magsasaka. Mr. Takashi, kung gusto niyo po, dumito na muna kayo. Ako na lang po kukuha ng order mo. Sabi ni Gianna. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Jake. Naglakad na siya papuntang pahingahan. Pagdating sa pahingahan ay naabutan niyang abala sa pag-aaral si Elenita. Ma'am Gianna, ano raw ho ang kailangan mo? Gulat na tanong nito na agad tumayo nang pumasok siya. May order raw si Mr. Takashi? Matamlay na usal ni Gianna. Opo, nakahanda na po. Andito na po ba siya? Oo, akin na, ako na mag-aabot. Ako na po ma'am, ang putla mo po, mas mabuting magpahinga ka na po muna rito. Sabi ni Elenita. Kinuha nito ang 3 basket na puno ng mga prutas sa kusina at naglakad palabas ng pahingahan. Pero nang nasa may pintuan na ito, ay nagsalita siya. Elenita, natigilan ito. Po ma'am? Si Roger at si Monique. Hindi na halos niya matapos ang sasabihin ng lumuhod ito. Ma'am Gianna, sorry po, sorry. Sinubukan ko pong magsabi sa'yo pero binantaan po ko ni Sir Roger. Napahawak sa bibig si Gianna at napaupo sa kawayang hagdan dahil sa panghihina ng tuhod na nararamdaman. Parang mapupunit ang puso ni Gianna dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Kailan pa? Tanong ni Gianna sa pagitan ng mahihinang hikbi. Ma'am, ang totoo po, bago pa po kayo dumating dito, ay may relasyon na po sina Ma'am Monique at Sir Roger. Nanlaki ang mga mata ni Gianna at napasukan ng wala sa oras. Ma'am! Sigaw ni Elenita at inalalayan siya ng muntik na siyang matumba. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Pagkatapos sumuka ay humagulhol si Gianna. Ang ibig mong sabihin, sinira akong relasyon nila? Nakapanakit ako ng kapwa ko babae? Ngayon na nauunawaan ko na kung bakit gano'n na lamang galit sa akin si Tita Beth. Kasalanan ko nga ang lahat. Inalis ni Gianna ang kamay ni Elenita sa kanyang likod. Sige na, ihatid mo na mga yan. Pero ma'am, sige na Elenita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay maririnig ang galit sa boses ni Gianna. Magpasalamat ka na lang kay Mr. Takashi at sabihing mag-ingat siya sa biyahe. Sumama ka mo ang pakiramdam ko kaya hindi na ako nakabalik. Pero hindi pa man siya nakakahakbang pabalik sa pahingahan ay nawalan na siya ng malay. Nagising na lamang siya sa maingay na salitaan sa baba. Mabilis siyang bumangon mula sa kama at tumakbo pababa. Ano pong nangyayari? Usisa niya kay Manang Paula na puno ng takot ang muka.
Ang mga ilang katulong ay nakaipon na rin sa sala. Ma'am, sina Sir Roger po kasi wala pa. Mag-aalas 9 na po ng gabi. Naglapat ang labi ni Gianna sa galit. Hihiram po ako kay Manang ng cellphone mo. Pwede? Tanong niya sa matanda. Agad naman itong iniabot ang cellphone sa kanya. Sige po Manang, dito lang po muna kayo. Tawagan mo po itong numero ko kung sakaling umuwi na po sina Roger. Pero ma'am, gabi na po. Sino pong kasama mo? Hindi mo po alam ang lugar dito. Manang, anak ko po ang usapan dito. Huwag niyo na ho akong alalahanin, kaya ko po ito. Tumakbo na si Gianna palabas ng gate at pumara ng tricycle. Manong Celso? Gulat na usal ni Gianna nang tumigil ang isang tricycle. Ma'am, sakay na po kayo. Sasamahan ko po kayo sa paghanap kay Gior. Salamat po Manong Celso. Sabayan po tayo. Suntok man sa buwan ay sinabi niya na dalhin siya sa bayan, sa Bern Hotel kung saan nakita niya sina Roger at Monique na magkasama. Nagmaneho agad ang matanda papunta sa hotel. Pagdating ay dire-diretso siya sa loob. Wala na siyang inisip pa habang tinatahak ang daan patungo sa receptionist. Marami ang nagtitinginan at ang ilan ay halatang gulat na gulat. Hi! Sabi niya sa babaeng receptionist. Nang tumama ang tingin nito sa kanya ay nanlaki ang mga mata nito. Ma'am Gianna? Room ni na Roger Bustamante at Monique Velasco? Po? Gawin mo na lang please. Ma'am, hindi po kasi sasabihin mo o magpapaalam ka na sa trabaho mo. Wika ni Gianna habang nakatingin dito ng malamlam. Ma'am, room 302 po. Salamat, masusuklian ito. Kinuha ni Gianna ang keycard. Madali siyang nagtungo sa room 302. Pagbukas ay saktong naabutan na nakapatong pa si Roger kay Monique. Gusto niyang sumuka sa mga oras na yon pero ayaw niyang magsayang pa ng kahit na anong lakas para sa mga ito. Roger! Wika niya habang naglalakad palapit dito. Gulat na gulat itong tumingin sa kanya at umambang aalis sa ibabaw ni Monique. Gianna? Anong ginagawa mo rito? Paano nakapasok ka? Surprise? Huwag mo nang itanong. Baka hindi mo kayanin ang sagot ko. Huwag ka nang umalis. Hindi naman ako magtatagal. Tapusin niyo na yan. Nakakahiya naman kung mabibitin kayo, di ba? Si Gior, nasan siya? Humahangos nitong niyakap si Monique. Please, Gianna. Huwag kang gumawa ng gulo rito. Trust me, magkakagulo lang rito kapag may nangyaring masama sa anak ko. Kaya sagutin mo ang tanong ko bago pa maubos ang pasensya ko. Tumayo at nagsuot ito ng robe. Bakit ganyan ka makapagsalita sa akin? Han, kung ano man yung nakita mo, hindi tutulad ng inisip mo. Ngumisi si Gianna. Talaga? So ano pala yan? Nagbabahay-bahayan kayo? Naglalaro kayo ng nanay-tatayan? Han, parang nakikipagbiruan lang. Hindi. Lahat ng yun ay utos lang ni Mama. Oh my God, Roger! Andyan ka na naman sa walang kwenta mong pagrarason. Talaga? Utos ni Tita Beth? Ano ka, 5? Nanlaki ang mga mata nito. Han, bibig mo nga. What happened to you? Niloko mo. That's what happened, Roger. Han, hindi kita niloloko. Wow! Ang galing mo talaga no? Umiiling na saad ni Gianna. Naglakad ito palapit sa kanya at tinangka siyang halikan. Roger! Anong ginagawa mo? Ngumiti ito at tumingin ng malaswa sa kanya. You're jealous, son. Huwag mo nang itanggi. What? Nagsiselos? Diyos ko, Roger. Kung alam mo lang ang pandidiring nararamdaman ko ngayon, tapos sasabihin mo nagsiselos? Han, don't deny it. Alam kong nagsiselos ka lang. Oh my God, Roger! Nakakahayop ka! Gianna, please naman. Huwag ka nang gumawa ng issue rito. Wala namang problema pinapalaki mo pa. Roger! Naririnig mo bang sarili mo? Imposible ka! Alam mo? Oo, walang problema pero ikaw, may problema ka. Sana talaga hindi mo to ginawa dahil kasabwat ka ng ina mo sa pagpapaalis sa akin. Dahil madali naman akong kausap You could have just told me. Aalis naman kami ni Gior. Napasabunot ito sa buhok at tumalakak. Fine, umalis kayo. Umalis kayo ni Gior. Tignan natin kung kaya mo. Alam kong babalik din kayo. Nasa mini stop malapit sa bus stop si Gior.
Ibinaling niya ang tingin kay Monique. Kamusta naman ang kaibigan na pakiramdam na may pumapasok sa yung french fries? Anyway, enjoy! Tumatakbo siyang lumabas ng hotel. Manong, sa bus stop po. Sabi niya pagkasakay sa tricycle. Sige po, ma'am. Pagkarating ay agad siyang tumakbo sa mini stop, kaso ay nalibot na niya ang buong convenience store ay wala pa rin ang kanyang anak. Nanginginig na ang labi ni Gianna nang lumabas sa mini stop. Ma'am, kumusta po? Usisa ni Manong Celso. Wala pa rin po, Manong. Umuwi na po tayo, malalim na ang gabi. Panigurado na hinahanap na po kayo sa inyo. Naiiyak na usal ni Gianna. Pero ma'am, Sige na po, Manong. Naaabala ko na po kayo ng sobra. pasensya na po, ma'am. Maraming salamat po, Manong. Mag-iingat po kayo. Nang umalis ang matanda ay agad na hinanap ni Gianna ang anak. Sinuyod niya ang mga lugar na pwedeng mapuntahan ng anak. Pero alas 11 na sa kanyang relo ay wala pa ring Gior siyang nakikita. Basang-basa na siya at namumutla na sa takot. Anak! Please! Mamamatay si mama kapag wala ka! Nanginginig ang mga kamay niyang pinindot ang number ni Jake sa cellphone, pero bago pa man magawa yon ay may tumigil sa kanyang harapan. Sa wakas, nakita rin kita. Marahang iniangat ni Gianna ang tingin sa nagsalita at nakita si Jake. Jake! Wika ni Gianna at tuluyang humagulhol. Kinulong siya ni Jake sa isang mahigpit na yakap. Sobrang nag-alala ako sa iyo, Gianna. Kala ko na paano ka na. Takot na takot ako na baka mawala ka na naman. Jake! Si Gior! Nawawala siya! Hindi ko kaya kapag nawala ang anak ko sa akin! Bumitaw sa pagkakayakap si Jake at ngumiti. Ligtas na siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at naglakad papunta sa kotse nito. Binuksan ni Jake ang pintuan ng backseat at masayang sumalubong si Gior. Mama! Sabik nitong sigaw at sumunggab ng yakap sa kanya. Gior! Pabulong na usal ni Gianna. Niyakap niya na mahigpit ang anak habang panay ang pag-iyak. Isinara ni Jake ang pinto ng kotse at nagmamadaling sumakay sa driver's seat. What's your plan, Gianna? Take me home, Jake. May pleasure, Miss Elorde. Sabi nito at pinaharurot na ang kotse. Anak, uuwi na tayo. Bulong niya sa anak. At makalipas ang mahigit 10 oras na biyahe ay ginising siya ni Jake. Gianna, nandito na tayo. Bulong nito. Marahan siyang nagmulat at parang pinipiga ang kanyang puso nang masilayan ng mansyon na kanyang kinalakihan. Bumaba si Jake at pinagbuksan siya ng pinto. Welcome home, Gianna. Hindi pa man tuluyang nakakababa ay bumabaha na ang mga luha ng dalaga. Kinalong ni Jake si Gior. Sige na, mauna ka na sa loob. Kinakabahan ako, Jake. Natawa si Jake. I know, but you will do great. Sige na, dito lang ako sa likod mo. Naglakad si Gianna paakyat ng raised patio ng mansyon nila at kumatok sa malaking pinto. Agad namang nabukas ang pinto at bumungad ang namumugtong mga mata ng kanyang ina. Gianna! Usal nito. Mama! Halos pabulog na lamang na wika ni Gianna. Anak! Mahigpit na yakap ang ibinigay ng kanyang ina at sa isang iglap, lahat ng lungkot, pagod at sama ng loob ay napawi. Pakiramdam ni Gianna ay nagmalik siya sa pagkabata. Na pwede na ulit siyang maging mahina dahil may kakampi at na maiiyakan na ulit siya. Ma, I'm sorry. Sorry po. Shh, tahan na anak. Ni minsan na hindi kami nagalit dahil sa pag-alis mo. Alam mo, marami rin kaming natutunan. May pagkakamali rin kami. Dapat minsan tinatanong ka rin namin kung ano bang gusto mo at hindi kung ano lang ang gusto namin ang nasusunod. Sorry din anak. Ma, trust me anak. Gusto kong awayin ng umaway sa'yo pero sabi ng papa mo, it's better to let it go dahil dapat matutunan mo ang aral sa pagkakamali mo. Opo mama, alam ko naman na po. Masayang-masaya lang ako na tinanggap niyo pa rin po ako. Anak ka namin, Gianna, at walang araw na hindi namin hiniling na umuwi ka. Bumitaw ang kanyang ina sa pagkakayakap habang nanlalaki ang mga mata. Diyos ko, siya na ba ang apo namin?
Pinahid ni Jake ang mga luha sa kanyang pisngi nang iabot ni Gior sa kanyang ina. Yes, ma. Siya po si Gior. Nakangiting usal ni Gianna. He's perfect, anak. Hay, apo. Sabi ng kanyang ina at niyakap ng mahigpit ang apo. Ma, si Papa po. Actually, anak, nasa Sabresa ang Papa mo after last night. Nakita ka raw doon. Sumugod agad ang Papa mo pero dumating siya ay wala ka na. Talaga po? Oo, anak. Kung alam mo lang kung gaano nagmadali ang Papa mo nang may tumawag na empleyado sa amin. O siya, tara na sa loob. Nagpahanda na ako kay Manang ng paborito mong pagkain, pati na ang kwarto mo nalinis na rin kagabi pa. Naghihintay na rin ang bathtub sa'yo. Hindi na natutulog si Manang Tinay sa paghihintay sa'yo. Sama-sama silang pumasok at bago pa sumapit ang gabi ay dumating na rin ang kanyang ama. Nalabis rin ang pagluha nang makita na siya. Pumayat ka, mahal ko. Sabi ng ama habang yakap-yakap siya. Pa, I'm sorry. Anak, Papa will never hate you. Kaya huwag ka na mag-sorry. Masaya ako na okay ka. Ang apo ko? Tulog pa po si Gior. Hinalikan siya ng ama sa noo at sabay-sabay silang nagpunta sa hapag kung saan masaya silang nagsalo-salo. Sa kalagitnaan ng pagkain ay nagising na rin si Gior kaya isinama na nila ito. Sa una ay nahihiya pa ang bata pero nang alokin ni Mr. Lord Elordi ito ng chess ay agad na nambalik ang sigla nito. Kinabukasan, laking gulat ni Gianna nang magising ang anak at hinahanap ang ama. Mama, si Papa, nasan po tayo? Tanong nito. Anak, nasa bahay tayo ng mga magulang ko, lolo at lola mo. Mama at Papa mo po? Oo, anak. Pero bakit wala po si Papa? Parang tinutusok ang puso ni Gianna dahil hindi alam kung paano ipapaliwanag sa anak ang sitwasyon. Anak, si Mama at Papa kasi may hindi pagkakaunawaan eh. Sa ngayon galit si Mama kay Papa dahil pinabayaan ka. Takot na takot si Mama, kala ko mawawala ka na sa akin. Natakot din po ako, Mama. Buti na lang po dumating si Tito Jake. Kaya nga anak eh. Sorry ha. Sorry anak at natagalan ng Mama. Mama, naiwan ko po yung Egypt ko sa bahay ni Papa. Nanlaki ang mga mata ni Gianna. Yung Egypt? Opo, yun lang pong gusto kong kunin bago tayo umalis sa bahay ni Papa. Anak! Natatawang usal ni Gianna at pinisilang pisngi ni Gior. Ma, narinig ko po si Lola Beth na pinapalayas ka. Nagsimulang lumuha si Gior. Ayaw ko pong inaaway at pinapagalitan lagi ni Lola Beth. Nalulungkot po ako. Ayaw ko na makita kang umiiyak. Ayos lang po sa akin na umalis na tayo dun, Mama. Ang bad nila sa'yo. Hindi napigilan ni Gianna na yakapin ang anak. Napakatapang mo anak, to say that. Proud ang Mama sa'yo. But never hate Papa ha. Mahal na mahal ka naman ni Papa eh. I know, Mama. Love ko rin po naman si Papa. Pinahid niya ang luha ng bata at ngumiti. Ako nang bahala sa Egypt, anak. Hindi mo na kailangang isipin yung nasa bahay ni Papa, okay? Egypt lang ba ang gusto ng apo ko? Napaupo sa pagkakahiga si Gianna at nakita ang ama sa may pintuan kasama ang ina. Ama, Pa! No, huwag niyo naman pong i-spoil si Gior. Ngumisi ang ama. 7 years, Gianna. We have to make it up. He's an Elorde. Napapikit si Gianna at tumayo. Ma, Pa! I cannot take things for free. Kailangan ko pong bumawi. Well, ang apo namin ay hindi kailangan bumawi. Ikaw lang, di ba? If that's what you really want. I want you to start working starting on Monday. Earn your way up to the CEO. Sabi ng ama. CEO? Pa, you know I can't do that. Take your time, anak. Matanda na rin ang papa. Gusto ko na lang na mag-alaga ng apo. And besides, gusto kong ipakita sa mga taong nanakit sa'yo kung paano bumawi ang mga Elorde. Hindi tayo nang mamaliit. Hindi tayo mananakit o mga abuso. Ngumiti si Gianna at tumango. Babawi po ako, Papa. You should, anak. Tara, magumagahan na tayo. At walang sinayang na araw si Gianna.
Itinransfer lamang niya si Gior sa pinakamalapit na private school at sinimulan na magtrabaho sa kanilang kumpanya. Mahirap man pagsabayin ang pagtatrabaho at pagiging ina ay hindi siya iniwan ni Jake. Oh, kain. Natigil sa pagtatype si Gianna nang ilapag ni Jake ang isang plato ng paborito niyang quesadilla at shawarma. Jake, andito ka pa rin? 10 na! Gulat na usal ni Gianna. Hala, 10 na nga! Papatulugin ko pa si Gior. Focus ka na. May presentation ka pa bukas, di ba? Kumain ka na. Mahirap magtrabaho nang walang laman ng tiyan. Napatulog ko na si Gior. Ngumiti si Gianna at bumalik sa pagkakaupo. Samahan mo na ako. Masayang umupo sa harapan niya si Jake habang umiinom ng kape. May tutulong ba ako? Umiling si Gianna. No, okay na. Your presence is more than enough, Jakey. Kita niya ang pamumula ng tenga nito at patagong pagngiti habang umiinom ng kape. You are doing good job, Gianna. It has been 5 months now. I know. Hindi mo ba hinahanap si Roger? Magsisinungaling naman ako kung sasabihin kong hindi na, di ba? Naiisip pa rin pero alam ko namang mas mabuting disposisyon na ako. Kaso nga lang, this coming Christmas, may family day si Gior. Hindi ko alam kung ipapaalam ko ba sa kanya. Yumuko si Gianna at sumubo ng quesadilla. Tell him, ama pa rin naman siya ni Gior. Pero, Kung iniisip mo ko, bakit naman? Si Gior lang naman ang ipupunta niya dito, di ba? Kung ipupunta ka niya dito, aba, ibang usapan na yun. napaubo si Gianna sa gulat. Dali-dali namang kumuha ng tubig si Jake. Oh, uminom ka. Dahan-dahan lang sa kilig. Ang yabang mo! Mahal lang talaga kita, Gianna. Umiling na lamang si Gianna at minadali ang pagkain para itago ang pagngiti. Mabilis na lumipas sa mga araw at dumating ang family day ni Gior. Mama, si Papa po! Tanong ni Gior nang iabot ang napanalunan nitong graphic tablet sa isang palaro. Darating siya anak ha, medyo busy lang si Papa eh. Tensyonadong sagot ni Gianna habang panay ang tingin sa cellphone. Nakailang tawag na siya kay Roger simula noong 1 linggo na nag-reach out siya rito. Yun lamang ay sumapit na ang hapon ay wala pa ring Roger. Naiiyak si Gianna sa sama ng loob dahil maraming games na hindi nasalihan ng anak dahil kailangan ng ama. Anak, uwi na lang tayo? Sabi ni Gianna nang mag-announce ang host ng pagsisimula ng basketball para sa mag-aama. Pero mama, sayang naman po baka dumating si Papa. Anak, mukhang Papa won't make it na eh. Late na rin kasi. Ganun po ba? Gusto ko pa naman pong mapalanunan yung set of CPU upgrades. May limited edition po yun eh. Anak, di kasi marunong si Mama mag-basketball eh. Naiiyak nang sabi ni Gianna. Okay po, uwi na lang po tayo. Sabi ni Gior. Nang tatayo na siya ay laking gulat ni Gianna nang sakto namang pag-upo ni Jake sa kanyang tabi. Tito Jake? Sigaw ni Gior. Come on, bud. Magpalit ka na. Kukunin pa natin yung CPU upgrades at tatalunin ang mga kalaban mo. Wika ni Jake. Natigilan ng lahat ng naroon na kanina pa sila nagpapistahan na mag-ina sa chismisan dahil kesyo walang ama si Gior. Jake, di ba may meeting ka ngayon? Gulat na tanong ni Gianna. Mas mahalaga kayo mag-ina. Tugon ni Jake at hinubad ang suot na mamahaling polo at naiwan ng sando. Sa ganda ng katawan ni Jake ay napatulala na lang ang lahat. Ginulo ni Jake ang kanyang buhok. Ako nang bahala. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Gianna at hindi na nakasagot pa. Pinanood niya sina Jake at Gior na nag-e-enjoy talaga sa paglalaro. Nanalo naman ng mga ito dahil hindi talaga nagpatalo si Jake. Pagkatapos ng basketball ay sinalihan naman ng dalawa halos lahat ng games. Pati si Gianna hindi nakaligtas sa pangungulit ni Jake at Gior na samahan sila. 5 PM na nang matapos ang family day. Masayang naglalakad papunta sa garahe sina Gianna at Jake. Malamig na ang simoy ng hangin at magaan ang pakiramdam ni Gianna kahit pagod. Salamat Jake ha, sabi ni Gianna nang tumigil sila sa tapat ng kotse niya. Wala yun. Isinakay ni Jake si Gior na tulog sa likod ng kotse. Sige Jake, bukas na lang ulit. Sige. Sabi ni Jake at inantay muna siyang makasakay sa driver's seat. Isinarado nito ang pinto ng kotse at nagpaalam sila.
Habang nasa daan ay hindi mapigilan ni Gianna na mapangiti. Hindi mapakali ang kanyang puso sa kauna-unahang pagkakataon dahil nagkagusto siyang sumigaw sa saya pero payapa ang estado. Subalit sa buhay ay hindi talaga maiiwasan ang mga pagsubok. Isang linggong pagkatapos ang family day ay nagising si Gianna sa pagsusuka ng anak. Buti na lang at saktong naroon din si Jake kaya may kasama siya papunta sa ospital. Sige na, pumasok ka na ron. Ako nang bahala mag-asikaso sa pag-admit kay Gior. Sabi ni Jake pagdating nila sa ospital. Salamat Jake! Nagmamadaling tumakbo si Gianna para pumunta sa emergency room. Buong araw ay walang tigil sa pagpapatest si Gianna kay Gior hanggang sa makakuha sila ng private room. Nabigyan ng pampatulog si Gior habang naghihintay ng resulta pero nagising ito pagsapit ng hating gabi habang kinakalambre sa taas ng lagnat. Mama! Iyak ng bata. Nagising naman agad si Gianna habang si Jake naman ay tumakbo na agad palabas ng kwarto. Mama! Gusto ko po makita si Papa! Umiiyak na sabi ng anak nang lumapit siya rito. Oo baby, tinawagan na ni Mama si Papa ha? Tinawagan na ni Tito Jake ang doktor. Wait lang baby ha? Umiiyak na usal ni Gianna. Namimiss ko na po si Papa. Shh! Darating si Papa, okay? Sabi ni Gianna. Sa awa ng Diyos ay nalapatan ng pansamantalang lunas ang pangangalambre ng bata. Ilang linggo ang lumipas at sa wakas ay napag-alamang malaria ang sakit ng bata. Nabigyan nito ng tamang gamot at di naglaon ay gumaling din. Pero sa haba ng mga araw ay hindi man lang nagpakita si Roger. Nagulat na lang si Gianna habang naghahanda na sila sa paglabas nang mag-flash sa balita ang nalalapit na pagpapakasal ni Roger at Monique. Mama, si Papa? Nangihinang usal ni Gior. Pinatay niya ang TV at tiningnan si Jake. Jake, pwede bang ikaw muna rito kay Gior? Darating naman na si Mama. Sige. Agad na sang-ayon ni Jake. Nagmaneho si Gianna pabalik sa Sabresa, sa hotel kung saan kasalukuyang ginaganap ang engagement ni Roger at Monique. Gianna? Gulat na usal ni Roger nang pumasok siya sa restaurant ng hotel. Hi Roger. Sabi niya at naglakad palapit sa mga ito. Kita niya ang gulat kay Monique at kay Beth. Bakit ganyan ang itsura mo, ha? Saan mo nakuha yan? Galit na tanong ni Beth. Surprise? Hindi na ba ako mukhang manang? Sagot ni Gianna kay Beth. Ang bibig mo talaga! Ang kapal mo pagkatapos mong iwanan ng anak ko! Sigaw nito at umambang sasampal. Sinalo ni Gianna ang kamay nito at ngumisi. Yung pala ang drama na gusto mo Iniwan ko ang anak mo. Isang hamak na kagaya ko. Ayos! Sinungaling! Sinampal ito ni Gianna pagkatapos ay si Monique at panghuli si Roger. Bakit mo ginawa yun? Palahaw ni Roger at umamba ng sampal si Monique. Huwag ka nang sasali dito, Monique. Ginagalang kita. Pero sana sinabi mo sa akin dahil biktima lang din ako. Hindi yung nagmukha akong tanga. Tinuring kitang kaibigan Nang ibaba nito ang kamay ay ibinalik niya ang tingin kay Roger. Bakit kita sinampal? Kulang pa nga yan But I did it because you deserve it. Alam mo bang halos na mamatay na si Gior pero ikaw pa rin ang hinahanap niya? Ang ama na akala niya ay matino pero kasamaan lang ang alam. Anong ibig mong sabihin? Huwag na. Baka umasa na naman si Gior. Sabi ni Gianna. Hindi pwede to. I need to talk to the owner. Sabi ni Beth na nanggagalaiti sa galit. Staff? Anyone? Call Mr. Elorde right now. I need the owner. Mula sa pintuan ay naglakad papasok si Mr. Elorde. Nagsigulat ang lahat. You are talking to her right now. Sabi nito. Nangunot ang noo ni Beth. What are you saying, Mr. Elorde? I'm saying that my daughter, Gianna Elorde, is the owner of this hotel. So speak to her. Nanlaki ang mga mata ng mga ito sa gulat. Anak, anong gusto mong gawin? Preskong tanong naman ni Mr. Elorde kay Gianna. Huminga ng malalim si Gianna. As an Elorde, I won't waste my time on them. Siguro paalisin na lang sila at simula ngayon, walang kahit isang Velasco o Bustamante ang pwedeng tumuntong sa kahit aling hotels at restaurants natin. Ngumiti si Mr. Elorde. The owner has spoken.
Sa tingin ko, pwede na kayo magsimulang umalis. Don't worry. You won't have to pay anything. Let's go, anak. Tumango si Gianna at humawak sa kamay ng ama. Paglabas sa pinto ay pinahid nito ang kanyang luha. Thank you po, Papa. Welcome, mahal ko. Walang pwedeng umapi sa nag-iisang baby ko, no? Wika nito at pinisil ang kanyang kamay na sobrang lamig. I'm so proud of you, anak. Lumipas ang isang taon, kaarawan ni Gior. Nagulat si Gianna nang dumating si Jake na kasama si Roger. Anong ginagawa mo rito, ha? Galit na tanong ni Gianna nang hilingin nito na mag-usap sila ng pribado. Gusto ko lang makita ang anak natin. Mapagkumbabang wika ni Roger. Umalis ka na! Please, Gianna. Bakit? Wala pa ba kayong anak ni Monique? Hindi na kami ni Monique. Simula nung nangyari dun sa hotel nyo sa Sabresa, nalugi na kami. Naisungla na rin namin ang lupa namin. Natigilan si Gianna at nakaramdam ng lungkot para kinaman ng Josie. Huminga siya ng malalim. Bukas, pupunta kaming Sabresa. Hintayin mo kami. Ngumiti ito at umambang yayakap pero mabilis siyang umiwas. Salamat, Gianna. Alis na kami papuntang Amerika ni na Mama dahil may cancer si Mama. Gusto niyang makita si Gior bago umalis. Malungkot na saad nito sa pagkapahiya. Kinabukasan ay maaga silang nagbiyahe papuntang Sabresa kasama si Jake. Pagkarating ay ganoon na lamang ang saya at pagkasabik ni Gior sa pagbaba ng kotse. Papa! Lola! Lolo! Sigaw ni Gior. Sumalubong ang pumayat na si Beth habang tulak ng asawa nito sa wheelchair, samantangang si Roger naman ay agad na niyakap ang anak. Roger, mag-usap tayo. Sabi niya at niyaya itong maglakad sa pananiman. Habang naglalakad ay may inabot ito sa kanyang papel. Tinubos ko na ang lupa niyo. Hindi ko na pababayaran. Gusto kong pabalikin mo lahat ng mga tao rito. Gawin mong tagapangasiwa si Manang Josie at Elenita para makabawi agad. Si Manang Paula naman, sila ang bahala sa bahay. Habang nasa ibang bansa kayo, may dagdag pang gastos kay Tita Beth. Hindi naman nakasagot si Roger. Lumuhod ito at umiyak. Pwede bang ako na lang ulit, Gianna? Nagmamakaawa ko. Sorry, pero nakareserve ng puso ko sa tamang tao. Ang ginawa ko ngayon ay hindi dahil sa mahal pa kita, kundi dahil malaking pasasalamat ko sa Sabresa. Yun lang. Sana magsimula na ulit tayo at magkapatawaran. Naglakad pabalik si Gianna at niyaya ang anak na umuwi. Pero bago tuluyang makaalis, ay kita niya ang pagbigkas ni Beth ng salitang patawad. Tumango ulit ito bilang tugon. Habang nasa daan ay ibinaba niya ang bintana ng kotse at tumitig kay Jake. Jake, handa na ako. Nakangiti niyang usal. Napaapak ito sa brake at tumigil ito sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Handa na ako ulit magmahal. Sabi niya dahilan para mamula ang mga mata ni Jake. Then let's get married. Okay. Nanlaki ang mga mata nito at siniil sa kanyang halik ang mga labi. I love you, Gianna. I love you too, Jake. Thank you. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Ang tamang pagmamahal ay hindi mapanakit o mapanlin lang. At huwag nating kalimutan na tanging nasa kamay natin ang pagbabago ng ating kapalaran. Tayo lamang ang makakapagpalaya sa mga sarili natin sa hirap ng ating kinasasadlakan. Muli, ako po si Miss Demi. Hanggang sa susunod nating mga kwento. Maraming salamat!